This is a short tips para sa mga Pinay na may jowa o asawa para magkaintindihan at mapatibay ang kanilang pagsasama kahit may cultural differences. Tama yung mga nagsasabi na mahirap makipagrelasyon sa isang foreigner. Sabi ng iba na dahil sa language, hindi magkaintindihan, sa mga pinapaniwalaan. Mahal kita. Talagang may mga hamon. Pero dapat nating tandaan na mahalaga ang magkaroon ng mutual understanding. Laging tandaan na hindi lang ikaw ang dapat laging umintindi sa pagsasama nyo. Dapat yung a fam foreigner ay handa rin siyang mag-effort para magkaintindihan kayo. Kasi lagi kong nakikita dito sa mga comment na dapat laging intindihin yung mga asawang foreigner or boyfriend. Pero hindi laging ganun. Dapat sila rin ay handang mag-effort para intindihin rin tayo. Iwasan nating mga Pinay na isipin na laging hindi tayo naiintindihan ng mga asawa nating afam foreigner. Huwag natin iisipin agad yun. Kasi pwede naman natin kalmadong maipaliwanag yung mga bagay-bagay. Halimbawa, sa mga pagkakaiba nyo, yung paano kayo magpalaki ng anak, sa mga pagkain, mga pinapaniwalaan nyo, pwede mong sabihin na ganito sa amin dito sa Pilipinas. Kalmado mong sasabihin nyo sa kanya. Alam ko naman na alam rin naman natin na maiintindihan rin nila yun. At kapag nagkakaintindihan kayo, celebrate the small wins. Pwede nyo i-compliment yung apam nyo na salamat sa pag-intindi mo. Lagi kayong gumamit ng malalambing na salita kung ano yung tawagan nyo. Celebrate nyo yun. Honey, thank you sa pagiging maunawain sa akin, ganyan. Thank you sa pag-a-adjust, mga ganun bagay. Mas kilala nyo yung apam nyo. Nagsasabi na uubos rin yung pasensya nila kasi paulit-ulit na lang ginagawa ng apam nila yung mga bagay na ayaw nila. Pwede nyo silang kausapin ng prangka. Upuan nyo yung problema. At syempre, pag ginagawa nyo yun, kailangan nyo maging prangka, pero kalmado pa rin at may respeto pa rin sa kanya. Hindi nyo naman siya kailangang sigawan. Mas nagkakaintindihan pag kalmado kayo na pag-usapan yung mga problema. Laging tandaan na hindi yung asawa natin yung kaaway natin, kundi yung problema. Kaya huwag natin silang sobrang idiin sa mga bagay-bagay, kundi fokusan ninyo yung mga problema at doon yung ayusin ninyo. At lagi nyo lang ipaglaban yung pagmamahalan nyo at magtiwala sa isa't isa. Thank you.